kaibigan, sa araw na ito, maririnig niyo ang isang kasaysayan na kapupulutan ng aral sa buhay na ilalakad ni Sakura. Isa akong Japanese Pinay or Japinay. 27 years old na ngayon at isang working mom. Masasabi kong puno ng pagsubok ang aking buhay, lalo na ang aking love life. Nagsimula ito nung 15 years old ako, nung makilala ko si Jerome, ang first love at first boyfriend ko. Naging mabuting boyfriend sa akin si Jerome. Sweet, caring, faithful, at saka sobrang mabait. Ayos na sana ang relationship namin until nag-decide ang kanyang parents na sa Maynila na siya pag-aralin. Sakura, bukas ng alis ko papuntang Maynila. Ayaw man kitang iwanan pero kailangan kong gawin ito eh. Para din naman ito sa magiging kinabukasan natin. Kailangan ko makatapos para may magandang buhay akong iaalay sa'yo. Jerome, hindi ko kaya. Ayokong mawala ka sa akin. Iniisip ko palang para na akong mawawala ng hininga. Sandali lang akong mawawala. At saka, sa Maynila lang naman ako mag-aaral. Pwede mo naman akong bisitahin, di ba? Oo nga, pwede. Kaso nag-worry lang ako sa'yo. Kasi mamaya pag nakarating ka na ng Maynila, kalimutan mo na ako. Pwede ba yun? Hindi kita pwedeng kalimutan. Girlfriend kita eh. Sayang, hindi kita makakasama sa first anniversary natin. Oo nga eh. But don't worry. Tatawagan kita. Magsa-celebrate tayo ng anniversary natin kahit man lang sa video call. Sana, Jerome, tayo pa rin ang magkatuluyan sa uli, ano? Oo naman. Basta't ipagdasal natin yun sa Diyos. At saka siyempre, depende yan sa kung gaano natin kamahal ang isa't isa. Basta't sa akin makakaasa ka, Sakura. Jerome. Ikaw lang ang una't huling mamahalin ko. I swear. Sakura, bakit di ka pa kumakain? At saka, namumutara ka. May sakit ka ba? Masama lang pakiramdam ko, Kuya Tatsuya. Tsaka ayoko ng pagkain. Sorry, parang ayaw masikmura ng katawan ko. Ops naman, para sa akin na nagluto ng pagkain natin. Sorry talaga, Kuya Kaito. Alam ko masarap ang luto mo. Nagkataon lang, meron akong hinahanap na ibang pagkain eh. Sandali. Hindi kaya buntis ka, Sakura? Ha? Ano po, Ma? Matagal na kita inaobserbahan. Madalas kang mahilo, naduduwal. Tapos sinusuka mo lang yung kinakain mo. Namumutla ka rin. Tapatin mo ko. Nagalaw ka na ba ni Jerome? Ano, Sakura? Oo. May nangyayari na sa amin ni Jerome. Patay tayo dyan. Kung sakaling buntis ka, pananagutan ka kaya ng lalaki yun? Nag-aaral pa lang pareho si Sakura at Jerome. Yo. Paano niyo mapapanagutan ng kapatid natin? Malabo, Kuya Tatsuya. Sakura, Sura. magbihis ka mamaya. Pupunta tayo sa doktor para ma-check up ka. At masiguro kung buntis ka nga. Sakali mag-positive ka, tatawagan ko ang mga magulang ni Jerome para mapag-usapan ang problemang ito. Sakura. Umiyak ka na naman. Si Jerome pa rin ba iniisip mo hanggang ngayon?
wala siyang hindi nagpaparamdam sa akin. Oo, Wala siyang reaction nung sinabi ko na buntis ako. Pati yung parents niya nagpalit na ng number ng phone para hindi matawagan ni Mama. isa lang ibig sabihin, Takura. Hindi handa si Jerome na panagutan ka. Huwag kang mag-aalala. Andito kami ni na Mama at Kailo para tulungan ka. Uy, Hindi mo kailangan si Jerome. pero mahal ko pa rin siya. Para mo, mas asikasuhin at mas bigyan mo ng pansin ang magiging anak mo. Marapit ka ng mga anak, Sakura. Huwag kang iyak ng iyak. Makasasamayan sa anak mo. Magpakatatag ka. Hello? Sakura, ako ito, si Jerome. Jerome, mahigit 1 taong kang hindi nagparamdam sa akin. Alam mo ba kung gaano ko nag-alala sa'yo? I'm sorry. Bakit hindi ka nagparamdam? Di ka man lang tumawag. Kung natuloy lang sana kami sa Maynila nung nakaraang taon, di sana nagkita tayo dun. Buti na rin at hindi kayo natuloy ng Maynila. Ha? Bakit? Hindi ko na matutupad pa ang pangako ko sa'yo dati. Nakabuntis ako ng ibang babae. Magkakaanak na kami. At saka kailangan ko siyang pakasalan. Nakaplano na yung lahat sa susunod na buwan. Pinaasa mo lang ako sa wala. Pero, sige. Kahit na masakit sa akin, pinalalayan na kita. Hangad ko yung kasiyahan nyo ng magiging asawa mo. Congratulations. Goodbye. Anak, ang likod-likod mo. Halika nga dito. Basta yung likod mo. Halika, palitan natin yung shirt mo. Opo, Mama! Halika. Oh, huwag kang malikot. Tingnan mo, basang-basa yung likod mo. Sandali, pupunasan ko. Opo. Sandali lang, Miko, ha? Tapos ito, laro tayo ulit, ha? Sige. Anak, tama na. Baka hikain ka uli. Uuwi na tayo. Mamo naman! Ayaw ko pa po umuwi! Sige na, Renji. Tama ang mama mo. Baka hikain ka na naman. Tulad kahapon. Next time na lang tayo maglaro uli. Ano? Teka lang, Renji, ano ba ang kulit mo? Sandali, pupulbusan kita. Opo. Oh, ayan. Ayan. Oh, bagong palit na yung shirt mo, ha? Mama, si Miko po pala. Kaibigan ko po dito sa school. Hi po. Hi din, Miko. O, wala ka bang sundo? Wala po. Inintay ko pa nga ang papa ko. Kasi siya madalas sumundo sa akin eh. Noong isang araw po, Mama, na-meet ko na po yung papa ni Miko. Oo? Ang bait po niya. Binili po niya kami ni Miko ng ice cream. Talaga? Opo. Galing ano? O, Miko, sabihin mo sa papa mo, thank you, ha? Opo! Ay! Ayan na po palang papa ko eh! Papa! Papa! Miko! Miko, anak! Oh, kumusta ka na? Ang schooling, kumusta? Okay naman po. Papa, alam nyo, naka 100 kami sa seat work ni Renji. Talaga? Opo. Galing naman ang anak ko. Ay, halika Papa. Ha? I-meet natin ang mama ni Renji. Sakura?
ikaw ang nanay ni Renchi. Salamat, Jerome. Hinatid mo pa kami ni Renji sa bahay. Walang anuman. Sakura, kung okay lang sa'yo, may tatanong sana ako eh. Sinong ama ni Renchi? Ikaw ang ama ni Renji. Ha? Buntis na ako noon nung iwan mo. Sabi ko na nga, be. Unang kita ko palang kay Renchi. May naramdaman kong anak ko siya. Ganon kasing itsura ko nung bata pa ako. Pasensya na kung hindi ko nasabi sa iyo noon ng totoo. Ayoko kasing makagulo pa si Renji sa pamilya mo. Nasabi mo ba kay Renchi ang tungkol sa tunay niyang ama? Naikwento kita sa kanya. Pero hindi pa niya alam kung ano ang itsura mo. Pwede bang kilalanin niya ako bilang ama? Sakura, gusto kong bumawi sa anak natin at huwag kang mag-alala. Regular akong magbibigay ng sustento kay Renchi. Ano naman kayang magiging reaction ng asawa mo kapag nalaman niyang may anak ka sa akin? Alam kong maunawaan ni Sandra ang lahat. Okay, sige. Hahayaan kitang makasama mong anak ko. May tiwala naman ako sa'yo. Hindi mo pababayaan si Renji. Nasa iyo na rin kung gusto mong bumawi sa mga pagkukulang mo sa kanya bilang ama. Salamat. Pangako, magiging mabuti kong ama kay Renchi. Mukhang napapadalas ang pagpunta mo kina Sakura. Sandra, magsisimula ka na naman ba ng away? Please, pagpahingayin mo naman ako. Pagod ako eh. Ano? Pagkatapos ninyo maglandian ni Sakura, sasabihin mo sa akin, pagod ka? Pwede ba huwag kang magsimula ng away? Wala ako sa mood. Kung ayaw mong binubutaktakan ka, magtino ka. Pwede ba? Tigilan mo na yung paggawa ng excuses sa akin. Dahil lahat yon, gasgas na, bulok na. Huwag mo gawing excuse ang bata sa paglalandian ninyong dalawa ng Japayuki na yon. Alam mo kung anong problema mo? Masyado ka nabubuhay sa nakaraan. Puro insecurities ang nasa utak mo. Kaya hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Walang pagbabago. Oo, nabubuhay talaga ako ngayon sa puro insecurities dahil ikaw ang may kagagawan. Hanggang ngayon kasi, kahit hindi mo aminin, mahal mo pa rin ang ex mo. Mahirap bang intindihin na kaya ako pumupunta kina Sakura para bisitahin ang anak ko? Kailangan din ni Renji ang pagmamahal na magmumula sa kanyang ama. Paano naman ang anak natin? Oo, naiintindihan kong sitwasyon. Hindi ako manhid at may pusong bato. Pero sana, isaalang-alang mo naman ang nararamdaman ni Miko. Ilang beses ka na tumanggi sa kanya na mamasyal kayo. Ilang beses kang nangako sa kanya. Marami ng beses. Pero lahat yun, napako. At saka, Jerome, nakakalimutan mo yata. May asawa ka. Asawa mo ako. Naghahanap din ako ng pagmamahal mula sa'yo. Ang sakit lang. Hindi ko maramdaman yun sa'yo. Simula nang dumating ulit sa buhay natin yung si Sakura. Bakit ba hindi mo ako maunawaan? Sa totoo lang, gulong-gulo na ako sa sitwasyon. Hindi ko na alam kung sinong uunahin ko. Mahal ko kayo ni Miko, Sandra. Pero mahal ko rin si Renji. At saka, matagal ko na kayo nakasama ni Miko. Habang si Renji, ngayon ko lang nakasama. Sana naman hayaan mong makasama kong anak ko. Alam ko yun. Hindi ka naman namin pinagkakait kay Renji. Ang hinihiling lang namin sa'yo ni Miko ay magkaroon ka rin ng oras sa amin. Ilang beses na kami nagparaya. Pinaawa kami kay Renji. Pero wag mo naman kaming sagarin. Jerome, kailangan ka din namin. Mabuti naman at pumunta ka sa Sakura. Bakit, Sandra? Ano pag-uusapan natin?
tungkol kay Jerome. Sakura, nakikiusap ako sa'yo. Tigilan niyo na kami ni Jerome. I don't want to be rude, pero nasisira na yung relasyon namin ni Jerome dahil sa inyo ng anak mo. Sandra, unang-una, hindi ko hangad na sirain ang relasyon ninyong mag-asawa. Nagkataon lang na kailangan ni Reggie ng pagmamahal ng isang ama. Alam mo, wala na akong nararamdaman pa kay Jerome. Nakaraan na yun eh. Kung sa palagay mo, nasisira namin ang anak kong relasyon ninyo ni Jerome. I'm sorry. Kaya lang kita kinausap dahil doon. Nawawala na kasi siya ng oras para sa amin ni Miko. Alam ko naman eh, nauunawaan mo ko. Ina ka rin katulad ko. Si Miko nagtatampo na siya sa ama niya. Kasi puro na lang si Renji. Sa kanya nakatuon ang atensyon niya. Nasasaktan ako para sa anak ko. I know. Pero hindi mo ba naisip, ngayon lang naranasan ni Renji ang maramdaman ng pagmamahal ng kanyang ama. Kayo ni Miko, matagal niya kayong nakasama. Na-enjoy niyo ang pagmamahal na binibigay sa inyo ni Jerome. Pero si Renji, ngayon lang niya nakasama ang kanyang ama. For 7 years, nangulila siya sa pagmamahal ng isang ama. At ngayon, may sakit ang anak ko. Huwag niyo namang pagkaitan na mahalin siya ni Jerome. Konting panahon lang naman ang hinihingi ng aking anak. Sana, mapagbigyan niyo siya. Okay. Naiintindihan ko. Sige. Magpaparaya ulit kami ng anak ko. Huwag kang mag-alala. Hindi mawawala si Jerome sa inyo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy nice birthday, anak. O, etong regalo ko sa'yo. Wow! Thank you po, Mama! Welcome. Kami rin ang mga tito mo, Renji. May regalo din kami sa'yo. Wow! Sana magustuhan mo lahat regalo namin sa'yo, ha? Wow! Mga laruan! Ay, thank you po, Lola! Dito Tatsuya! Dito Kaito! Reggie, may regalo din kami sa'yo ng tita Sandra mo. Eto, Renji. Alam namin, paborito mo yan. Wow! We Bear Bears! Paborito ko nga po ito! Salamat po, Papa! Tita Sandra! Sandra, naku, maraming salamat. Dumating kayo sa birthday ni Renji. Malaking bagay itong ginawa nyo para sa anak ko. Walang anuman, Sakura. Masaya kami mag-asawa na makasama si Renji sa special day niya. Kung kasama nyo lang sana si Miko, di mas masaya siguro si Renji. Close na kasi ang dalawang magkapatid. Nasa Amerika lang kasi si Miko eh. Nagbabakasyon sa mga lolo't lola niya. Pero malapit na rin siya umuwi. Sakura, Jerome, salamat din sa'yo. Dahil kahit na busy ka at abala sa iyong pamilya, may oras ka pa rin para kay Renji. walang anuman. Masaya ako kasi nagagampanan ko ang tungkulin ko sa aking anak. At saka, tinutulungan ako ni Sandra. Parang anak na rin ang turing ko kay Renji. Nakakatuwa at nakakataba ng pusong marinig mula sa inyo na mahal niyo ang aking anak. Tatanawin kong malaking utang na loob ito sa inyo. Sa ngayon, 10 taon na si Renji at nag-aaral sa isang private school. Patuloy pa rin sa pagdalaw si Renji sa kanyang ama at masaya naman siyang sinasalubong ni Sandra at Miko. At ito pa, magkumari na kami ni Sandra dahil naging ninang ako sa pangalawang anak nila ni Jerome na
Pinangalanan nilang Mark Andrew. Ako naman, may boyfriend na rin. Mart ang kanyang pangalan. Nagtatrabaho siya bilang sales rep at masasabi ko na masaya ako sa kanya. Next year, ikakasal na kami ni Mart. Kaya super excited na ako. Ako si Sakura. Ito ang aking buhay. Bagamat hindi man nagkatuluyan sina Sakura at Jerome, ay masaya pa rin sila sa kani-kanilang buhay. Ganun talaga ang mangyayari na ang bawat partido ay walang insecurities na itinatago at tanggap nila ang bawat isa. Nagawa pa rin magkaisa ni Sakura at Jerome para sa kanilang anak na si Renji. At higit sa lahat, natutong tanggapin ni Sandra ang sitwasyon at natutuhan na rin niyang mahalin si Renji bilang kanyang sariling anak. Naway maging inspirasyon ang kwentong ito sa mga katulad ni Sakura at Jerome na may kaparehong sitwasyon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Lionel Benjamin, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor at Rosana Villegas sa papel na Sakura. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Bong Muyar at Eric Lucero, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaibigan, maririnig ninyo ang kwento na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Narito ang kasaysayan ni Lenlen. Isa lang naman ang gusto ko sa buhay, ang mahanap ko ang aking true love. Kaya nang makilala ko si Jeric, agad niyang nakuha ang puso't tiwala ko. Siguro dahil sa malambing na personality at kanyang mga mabulaklak na pangako sa akin. Pinili ko siya sa pag-aakalang siya na ang aking true love. Ngunit may pagkakataon talagang nagkakamali tayo ng ginagawang desisyon sa buhay. Oh, mahal, bakit hindi ka pa kumakain? Feeling ko may problema ka. Ayaw mo lang sabihin sa akin. Natatandaan mo ba yung gabing sinuko ko sa iyo ang virginity ko? Oh, bakit? Jeric, hindi pa rin ako dinadatnan ng monthly period hanggang ngayon eh. Ganun ba? Oo. Pero natatandaan kong sabi mo sa akin, hormonal imbalance ka at normal lang sa'yo na minsan madelay. Hindi Jeric. Iba eh. Iba ang feeling ko. Palaging masama ang pakiramdam ko tapos minsan naduduwal din ako. Ayoko din kumain ng usual na kinakain ko. Tapos, para ba akong naglilihi? Ha? Buntis yata ako eh. Since hindi naman tayo protected nung gabing nagsiping tayo. Nag-pregnancy test ka na ba? Hindi pa. Subukan mo munang mag-test. Pero sana hindi ka mag-positive. Paano kung positive? Anong gagawin natin? Ikaw, anong plano mo sa akin? Pananagutan mo ba ako? Sana sagutin na ni Jeric tong tawag ko. Sana mali yung hinala kong pinagtataguan niya ako.
My God, Jeric. Sobra mo akong pinag-alala. Kanina pa ako text ng text sa'yo tapos nakailang tawag na rin ako. Nag-message pa nga ako sa'yo sa Facebook eh. Hindi ka naman nagre-reply. Bakit ba? Pasensya ka na. Busy lang kasi ako eh. Kahit na ba busy ka, hindi pa rin katwiran na hindi ka magpaparamdam sa akin. Ano? Nabasa mo ba yung mga messages ko? Nabuntis ka? Oo, nabasa ko. So ano na? Anong gagawin natin? Anong plano mo? Pananagutan mo ba ako? Hindi ko alam, Helen. Ang totoo niyan, hindi pa ako handa sa ganyang responsibility. Ano? I'm sorry. Hello? Hello, Jeric? Hello? Pinabaan niya ako ng phone. Ito na yung kinatatakutan ko. Lelen? Anak? Pwede ba kitang makausap? Importante lang. Ma? Pasok po kayo. Hindi po nakalak yung pinto. Kaya ka pala nagkukulong dito sa kwarto mo dahil umiiyak ka. Bakit? Hindi ba siya nagpaparamdam sa'yo? Opo. Ilang beses ko na po siyang pinakontak sa cellphone at sa Facebook pero wala na po. Hindi na siya nagpaparamdam. Pinuntahan mo na ba siya sa tinutuluyan niya? Pumunta po ako ng isang araw sa boarding house niya. Pero sabi ng landlady niya, umalis na daw dun si Jeric. Hindi na rin po siya pumapasok sa school. Be, ano kaya nangyari sa batang yun? Teka, anak, baka naman ayaw na niya sa'yo. Baka gusto na niya makipag-break sa'yo. Lelan, anak, kung hindi na siya nagpaparamdam sa'yo, isa lang ang ibig sabihin nun, gusto niya ng space. Ngayon, kung makikipag-break siya, wala ka magagawa kundi tanggapin yun. Makakahanap ka pa ng higit pa kay Jeric. Pero Ma, hindi niya ako pwedeng iwalayan. Bakit? Nagbabala ka bang maghabol sa kanya? Len, wag na. Kakawawain mo lang ang sarili mo. Ma, Kasi ano? may problema po ako. Anak? Buntis ako. Si Jeric, nabuntis niya po ako, Ma. Sorry. Ilang buwan ka na buntis? Parang magdadalawang buwan na po. Lele naman, anak. Bakit ka naman nagpabuntis sa kanya? Hindi ko naman po alam na mangyayari to, sir. Yun na nga, bakit mo ibinigay sa kanya ang virginity mo nang hindi pa kayo kasal? O ano, alam na ba niya na buntis ka? Opo. At tinakasan ka niya, kaya hindi siya nagpaparamdam sa'yo. Lele naman, bakit hindi mo ginamit yung utak mo? Bakit mo isinuko sa kanya ang sarili mo nang hindi pa kayo kasal? Ang akala ko naman po kasi ako pakakasalan niya in the future. Naniwala po ako sa mga sinabi niya na ako lang pong babaeng mamahalin at pakakasalan niya. Bakit ka naniwala agad? Yung mga lalaki niya ang talagang sasabihin nila ang lahat ng magagandang salita, makuha lamang nila ang gusto nila. Tapos, kapag nakuha na nila, at hindi ka naman pala talagang mahal, ayun, iiwanan ka lang. O siya, tama na, Tana, huwag ka na umiyak. Dahil kahit na maggangawa ka dyan, hindi na magbabago ang katotohanan ng disgrasyada ka na.
Ituloy mo na yan, anak. At huwag ka nang umasa pa kay Jerry. Napananagutan ka niya. Hindi ka pa natutulog. May pasok ka pa bukas sa school, remember? I cannot sleep. Halika nga dito. Tapit ka sa akin. Hihimasin ko ulit yung tenga mo para makatulog ka kaagad. Mommy, Bakit, anak? sa Friday pala, meron kaming activity. Kasama daw po yung mga daddy. Baka naman pwedeng mami na lang. No, daddy kailangan, sabi ni teacher. Eh, di magdadamit na lang akong panlalaki. Kunyari, ako daddy mo. Mommy, ang corny. Makatuksin ako doon nila bot-bot. Eh, di sisitahin ko yung bot-bot na yan. Mami, iba? Meron pa po akong daddy. Oo naman. May daddy ka pa. Kaso, matagal na siyang wala. Hindi na po siya babalik. Hindi na, anak. Okay, kids. Nandito ng parents nyo, so kailangan behave, ha? Anyway, we will start our activity for today. Thank you, parents, for accompanying your child for today's activities. Anak, ituro mo nga sa akin mamaya kung sino yung bot-bot na madalas mang-asar sa'yo. Opo, Mami. Good morning, Miss Polencio. Good morning. I'm looking for Lemon and Sino ba dyan? Doon po sila. Doon po sila. thank you very much. Okay, nandito na rin palang parent ni Botbot. At sir, dito po kayo maupo ni Botbot. Thank you. Sino sa kanila, anak? Sino dyan si bot-bot? Ayun po, ayun si Bot-Bot. Yung kalbong classmate ko. Saan? Bagong dating. Oh my God. Bakit po, Mami? Kailangan na nating umalis, anak. Bakit po? Magsisimula na po yung activity. Huwag na tayong I'm sorry. umalis. Sorry, anak. Pero magpaalam na tayo sa teacher mo. Sumama kasing pakiramdam ko eh. Need kong pumunta sa clinic, okay? Tara na. Okay. Mami, bakit po tayo nagmamadaling umalis ng school kanina? Ayaw niyo po ba sa papa ni Bot-Bot? Hi. Can I join you? Mami, ang papa ni Bot-Bot. Sige. Umupo ka na lang dyan. Bakit naman nagmamadali kayong umalis ng mag-ina kanina sa school? Hindi tuloy kayo nakasali sa activity. I'm sure alam mo ng dahilan. Belen, huwag niyo naman sana akong iwasan. Sandali, Jeric. Parang pinalalabas mo na ikaw pa ang kawawa at ako pa ang mali? Baka nakakalimutan mo. Almost 6 years ago, iniwan mo kami ng walang pasabi. I'm sorry. Oo, malaking kasalanan ko sa inyo mag-ina. Pero pinagsisihan ko na yun. Lenin, kaya ako bumalik ng Pilipinas para itama ang mga mali ko. Bakit ngayon lang? Bakit pinaabot mo pa ng halos 6 na taon? At saka, kung totoo yung sinabi mo sa akin, na mahal mo ko dati, hindi mo ko iiwan. Pero ano ginawa mo? Walang kaabog-abog, walang pasabi, bigla ka nalang hindi nagparamdam. Hindi mo lang alam kung gaano kasakit yun para sa akin. Alam ko yun. Kaya nga hindi ako pinatahimik ng konsensya ko. Akala mo ba sa loob ng almost 6 years, hindi ko nakuhang maging masaya? Kasi palaging ikaw ang iniisip ko. Tama na.
Huwag mo na akong bulahin, Jeric. Mommy, are you fighting? No, sweetie. Sige na. Bilisin mo kumain, baby, para makaalis na tayo. Kailan mo pa sasabihin sa kanya ang totoo, Lenlen? Sasabihin ko sa kanya ang totoo. Sa tamang panahon. Jeric, hindi ba si Lenlen yun? Oo, siya ngayon. Ipiniliwanag mo na ba sa kanya ang lahat? Hindi pa kami nakakapag-usap ng matagal, pero Terence, matagal ko nang gustong sabihin sa kanya na mahal ko siya. Baka ito na yung tamang pagkakataon, insan. Dali, puntahan mo na siya. Alam kong maiintindihan ka niya once na naipaliwanag mo na sa kanya ang lahat. Ano bang pag-uusapan natin, Jeric? Lenlen, please bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon. At ipinapangako ko sa inyong dalawa ni Mapis, babawi ako sa inyo. Hindi ko na kayo iiwan. Gusto ko malaman mula sa'yo. Ano bang dahilan mo para gawin yun sa akin? Sige, aaminin ko sa iyo. Oo, mahal kita. Pero nung malaman kong buntis ka, parang natakot ako. That time, na-realize ko na hindi pa ako handang maging tatay. Gusto kong tuparin yung mga pangarap ko. Kaya nag-decision ako. Naiwan ka ng walang pasabi. Pero binala ko rin na balikan kayo ng anak natin. Kaso hindi mo ginawa. Dahil natakot ulit ako. Dahil siguradong pagkabuhi ang mga ibabaw sa'yo dahil sa ginawa ko. Kaso, hindi ko rin yun natiis. Bukod sa maraming taon akong hindi pinatahimik ng konsensya ko, palaging ikaw pa rin ang nasa puso at isipan ko. Kaya nga tulad ng sinabi ko, almost 6 years, hindi lang ikaw ang nahirapan, ako rin. Nahirapan din ako. Gusto kitang yakapin. Gusto kitang makasama. Pero inuunahan ako ng takot. Siguro, bigyan mo muna ako ng time para makapag-isip-isip. Pero huwag ka mag-alala. Habang pinag-iisipan ko kung tatanggapin ulit kita sa buhay ko, malaya ka makakabisita sa anak natin. Hindi ko ipagkakait sa'yo ang karapatan mo kay Mavis. Mavis, anak? Come here, baby. Halika dito. Mommy, bakit po? May aaminin kami ni Jeric sa'yo. Mabis, may tanong ako sa'yo. Huh? Gusto mo bang makita ang totoo mong tatay? Opo. Anak, si Jeric, siya ang totoong daddy mo. Mabis, anak. Daddy? Kayo? Ang daddy ko? Oo, akong daddy mo. Daddy! Daddy! Payak na sa anak mo. Daddy! Sorry kung iniwan ko kayo ng mama mo. I'm sorry talaga, anak. Huwag ka mag-alala, Mavis. Nangakong papa mo na hindi ka na niya iiwan. Magkakasama na kayong dalawa. Totoo yan. Daddy! Ano, anak? Masaya ka ba? Na nakilala mo ng totoo mong dati? Opo! Masayang-masaya po ako! Daddy! Mabilis ako natanggap ni Mabis. Salamat sa Diyos. At saka salamat din sa iyo, Lenlen. Kasi pinalaki mo ng maayos ang anak natin. Masaya ako para sa anak natin. Alam mo ba, matagal na niyang gusto magkaroon ng ama. Naaawa nga ako sa kanya noon kasi palagi kanyang tinatanong sa akin
Naiinggit daw siya sa mga kaklase niyang may mga tatay. Ngayon, hindi na siya maiinggit. Kasi nandito na ako. Jeric, naliwanagan na ako sa mga nararamdaman ko para sa'yo. Kaya may desisyon na ako. Kung ganun, anong desisyon mo? Bago ko sabihin ang desisyon ko, gusto kong malaman mula sa'yo. Pakakasalan mo ba ako? Oo. Pangako ko yan sa'yo, di ba? Tutuparin ko ang pangakong yun. Bukod sa kapag pinakasalan mo na ako, magagamit na ni Mavis ang apelyido mo. Kaya hindi na siya tutuksoin pa ng mga classmates niya. So, ikaw, anong desisyon mo? Yes. Oo, Jeric. Tinatanggap na ulit kita sa buhay ko. Laking pasasalamat ko nang tinupad ni Jeric ang kanyang pangako sa aming mag-ina. Sa ngayon, masaya na kaming nagsasama bilang mag-asawa at punong-puno ng pagmamahalan. Ako si Lenlen at ito ang aking buhay. Ibinibigay ang second chance sa mga taong gustong itama ang kanilang mga pagkakamali at sa mga taong gustong patunayan na kaya nilang maging mas mabuti at mahusay pagkaraang makabangon sa matitinding pagsubok sa buhay. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Susan Robles, Rosana Villegas, Maynard Landicho, Lionel Beramin at Jeneline de la Cruz sa papel na Lenlen. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiak, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Biar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga, sa direksyon Jude Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay isa na namang nilikha ang magbabahagi sa atin ng kwento ng kanyang buhay. Siya ay si Menchi. Maaga po ako naulila. At dahil wala namang naabot na mataas na pinag-aralan, kasambahay po ang aking naging trabaho. Pakinggan po ninyo ang aking buhay. Menchi, bakit hinuhugasan mong mga yan? Hayaan mo na ako. Para naman may maitulong ako dito sa inyo. Ayaw naman namin ligpitin yan eh. At saka gusto ko rin naman na may ginagawa ako. Naiinip ako eh. Okay, ikaw na ang bahala. Ay, Dayan, kanina nga pala, kinausap ako ni Mrs. Rios. Yung kapitbahay ninyo mayaman. Oh, bakit? Anong sinabi niya sa'yo? Inalok niya ako. Kung gusto ko raw pumasok na katulong sa kanila, malaki raw ang ipapasweldo niya sa akin. Mahirap dun eh. Alam mo ba, walang nagtatagal na katulong sa kanila. Kahit na nga malaki magpasahod si Aling Sandra. Ay, ganun. Alam mo ba kung bakit? Hindi. Hindi ko naman kasi nakakausap yung mga nagiging katulong nila dahil nga may trabaho ako sa mall. Pero palagay namin ni Inay, dahil yun sa anak ni Aling Sandra. Gusto ko sana subukin magtrabaho dun eh. Ha? Sayang naman kasi malaking sweldo. Doon nga sa mga dati kong amo, walang nagpapasahod sa akin ng ganung kalaki. Kahit na nga masipag naman ako. Sa bagay. Tapos meron pang nananakit, di ba? Ay oo, yung huli ko naging amo. Kaya nga umalis ako dun eh. At nagpunta dito sa inyo. Kaya lang, ilang buwan na rin akong tambay. Pero nag-aalala ako.
kung doon ka magtatrabaho kay Aling Sandra. Salamat sa pag-aalala mo. Isa ka talagang tunay na kaibigan. Malapit lang naman ang bahay nila rito eh. Kaya magkikita pa rin tayo. Ito magiging silid mo, Menchi. Maayos ito. Kaya ang gusto ko, panatilihin mong malinis. Pati ang kama, iingatan mo. Opo, Ma'am Sandra. Oo nga pala, tuwing Sunday maaari ka mag-day off. Pero sa mga araw ng trabaho mo, ayoko na may dumadalaw sa iyo. Sa day off mo, maaari yun. Maaari ka makipagkita sa kaibigan mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Ma'am Sandra. Ayoko rin sa katulong na chismosa. Ang gusto ko, ano man ang malaman mo dito tungkol sa amin, huwag mong ichichismis. Hindi po ako chismosa, Ma'am. Mabuti naman. Isa pa pala, ayoko sa katulong na mahilig mag-shorts. Dahil meron akong anak na binata, ayoko magkaroon siya ng kaugnayan sa katulong. Boring na dito sa amin, Sunny. Doon na lang tayo sa inyo tumira. Hindi pwede. Nandun si Ermat. May kontrabida. Alam mo, kinabogs na lang tayo, mabuti pa. Ay, oo, tama. Wala nga pala doon ang Ermat at Erpat niya. Tawagan mo na siya. Sabihin mo, pupunta tayo. Kailan tayo sa inyo? Sasabihin ko sa inyo pag wala si Ermat. Ipapakita ko tuloy sa inyo ang bago naming Maichi. Napalit na pala ang dating yung katulong, ha? Oo. At mas maganda pa sa kanya ang pumalit. Good. Siguro naman sa isang yun, hindi na tayo mabubulilyaso. Mami, may lakad ako. Pahinga kong pera. Na naman? Sani naman. Kailan ka ba magbabago? Sisirain lang ng shabu yung utak mo. Dami mo namang daldal. Mami mo ko, kaya nagmamalasakit ako sa iyo. Hindi ko kailangan ng malasakit mo. Ano? Magbibigay ka ba ng pera o kukunin ko ang mga alahas mo? Diyos ko. Ano bang pagkukulang ko sa anak ko? Bakit ba siya nagkaganon? Ayoko masira ang buhay niya. Pero anong gagawin ko para matulungan siya? Ma'am Sandra. Tama na po. Huwag na po kayong umiyak. Menchi, Nakita ko po ang buong pangyayari. Naawa po ako sa inyo. Kaya nung makaalis po si Sir Sunny, nilapitan ko na kayo. mahal na mahal ko ang anak ko. At ayoko mapahamak siya, Menchi. Ma'am, huwag po kayong magagalit ha. Pero, ano po kaya kung ipagamot niyo po siya uli? Pero nagbanta siya sa akin. Kapag daw dinala ko siya sa rehab, tatakas siya. At hindi ko na siya makikita pa. Aalis po kayo, Mang Hector? Oo, Menchi. Titingnan ko lang ang pamilya ko. Ilang araw na kasing may sakit ang misis ko eh. Nagpaalam na po ba kayo kay Ma'am? Oo, at pinayagan na niya ako. Babalik din naman ako agad. Menchi, Po. mag-iingat ka rito ha. Hanggat maaari, iwasan mong lumapit kay Sunny. Kinakabahan naman po ako sa mga sinasabi ninyo, Mang Hindi, Hector. mahirap na eh. Baka mapagtripan ka niya. Nakuha mo na ang pera ko. Ano pa bang gusto mo? Tumahimik ka, ha? Gusto kong maglaro. At ikaw ang paglalaroan ko. Sana'y kung ano man ang iniisip mo, pakiusap, huwag mong ituloy. Mami mo ko, anak. Umiga ka. Mami mo ko. Higa, sabi. Wag. Matakot ka sa Diyos. Ngayon nakatawag na ako sa police station. Pupuntahan ko na si Ma'am Sandra. Baka kung ano nang ginawa sa kanya ng kanyang anak. Pag nagkataon, ipapalo ko sa kanya itong dala kong pamalo. Ay, Diyos ko. Tulungan mo po kami. Narito na ako sa tapat ng kwarto ni Ma'am. Bigla akong bubuksan itong pinto ng ganito. Bibiyak mo si Ma'am Sandra! Tumahimik ka. Tawa ka sa mami mo!
Ay, magandang dumating. Halika. Lumapit ka. Pare ko naman ang maging kabalik niya. Pinalalapit niya ako. Bahala na. Talagang lalapit ako. Benji! O, ikaw tanda. Alis dyan. Ito pa! Benji! Tahan na po, ma'am. Hinuli na po ng mga pulis si Sir Sunny. Akala ko mapagsasamantalahan at mapapatayin ako ng sarili kong anak. Salamat na lamang dumating ka at nakatawag ng pulis. Ngayon po, ma'am, matatahimik na po kayo. Maraming salamat sa iyo. Sinuong mo ang panganib, mailigtas lang ako. Awang-awa na po ako sa inyo, ma'am. Kaya hindi ko na po inisip ang sarili ko. Napakabuti mo talaga. Hindi ako nagkamali sa pagtanggap sa iyo bilang aking kasambahay. Mula noon, naging mabait na sa akin si Ma'am Sandra. Pinag-aral din niya ako at kinuhang katulong sa kanyang negosyo. Sana po ay inyong kinapulutan ng aral ang aking inilahad. Ako po, si Menchi, dating katulong, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Susan Robles, Angelo Alcantara, Leonel Benjamin at Phil Cruz. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyara. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Creative Consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Sa direksyon ni Salvador M. Royanes. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, isang lalaki ang magbabahagi sa atin ng kanyang kasaysayan upang kapulutan ng aral sa buhay. Siya ay si Denver. Years na akong professor. Ngunit bago yun, isang masakit na pangyayari ang naganap sa akin. Kaya naman mula nun, naipangako ko sa aking sarili na hindi lang ako basta magtuturo sa aking mga estudyante, kundi tutulong din. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Birthday ko ngayon, Randy. Kaya kita inilibre dito sa kantin. Swerte ko po talaga, sir. Sa dami po ng estudyante nyo, ako po ang napili nyong ilibre. Right. Kaya wag mo sayangin ang swerte mo. Gusto ko na, no? Oh, kaya na. Thanks, sir. Pwede na. Bakit nga pala wala kang assignment sa subject ko kanina? Po? Kuwan, sir. Sorry po. Hindi ko po kasi nagawa. Nakalimutan ko po. Talaga? O baka naman nakipag-date ka. Kaya ka walang assignment. Sabihin mo na. Parang namang hindi ako dumaan sa ganyan Makulit po kasi si Arlene Gusto mamasyal kami kahit wala akong pera. Kaya pinagbigyan ko na po. Di siya ang gumastos? Yes, sir. Wala po akong pang-date Ikaw hindi baling makipag-date ka. Pero dapat gumawa ka pa rin ng assignment mo. Sayang naman ang baon mo at time dito sa university kung wala kang gagawin. At ayoko rin masayang ang laway ko sa pagtuturo lang. Gets mo? Yes, sir. And thanks po sa pagiging understanding niyo. Anong thanks? May kapalit yun, Sir? Marami akong dalang gamit mamaya. Tulungan mo akong iuwi mga yon.
Huwag ka mag-alala. Pakakainin uli kita. Okay, sir. Yun lang po pala eh. Ang swerte mo, Randy. Kasi mukhang favorite ka ni Sir Denver. Bakit mo naman nasabi yun, Patty? Eh, paano? Para kayong tropa. Lagi kayong magkasama. Madalas ka rin niya utusan. Nagtataka nga ako eh. Kung bakit ako ang tinotropa niya. Siguro dahil gwapo ako. Ano ibig mong sabihin? Na mahilig sa gwapo si Sir Denver. Nabading siya, ganun. Hindi naman. Pero, hindi ko maisip ang dahilan eh. Kung bakit malapit siya sa akin. Eh baka naman talagang mahilig lang siya sa gwapo. Dahil pangit siya. Sus, ito naman kung makapangit, wagas. Totoo naman, di ba? Pero mabait si Sir kahit pangit siya. Kaya nga, dahil sa mga ipinapakita niya sa akin, ganado ako mag-aral sa subject niya. Di ba back subject mo yung tinuturo niya? Lumipat ka nga lang sa kanya, kaya naging classmate ka namin eh. Oo, 2 beses ko nang hindi na ipasa yung subject na yun. Palagay ko, this time, papasa ka na. Tropa mo kasi professor natin eh. Denver, alam mo na ba usap-usapan ng mga estudyante natin? Anong usap-usapan, Norman? Favorite student po raw si Randy. Sa bagay, napapansin ko nga, madalas mo siyang kasama. Eh, bakit mo nga ba naging paboritong taong yon? Hindi naman siya matalino. Puro nga, pakikipag-girlfriend ang iniintindi nun eh. Kaya kahit 20 years old na, first year college pa rin. Norman, hindi naman porke gano'n ang estudyante natin. Hindi na maaaring magbago. Ibig sabihin, tinutulungan mo siyang magbago. Oo. Kaya ako nakikipagkaibigan sa kanya. Gano'n naman dapat ang gawin natin, di ba? Yung hindi lang basta turuan ng mga estudyante ng subject natin, kundi akayin sila sa tamang landas ng buhay. Oo nga, pero mas matrabaho yan. Pero dito ako mas nakadarama ng fulfillment. Kapag naaakay ko sa tama ang mga estudyante ko. Nagtataka ako sa'yo, bakit nga ba ganyan ka sa mga estudyante mo? Randy, hindi ka na naman dumating sa usapan natin yesterday. Sorry, Jessel. Nilagnat kasi ako eh. Ang sakit ng ulo ko kaya hindi kita napuntahan. Ay, ganun ba? Sana tinext mo ko. Para ako na lang ang nagpunta sa'yo. Ayoko nang abalahin ka pa sa studies mo. Kaya nga ngayong medyo okay ng pakiramdam ko, pinuntahan na kita. I'm sorry, Randy, ha? Kala ko kasi may kadate ka ng iba. Kaya hindi mo ko sinipot. Selos ka kasi ng selos eh. Hindi pwedeng mangyari yun. Dahil ikaw lang ang love ko. Buksan mo na. Tiyak magugustuhan mo yan. Nakakahiya naman sa'yo, Arlene. Ikaw na lang ang laging may gift sa akin. Ganito talaga ako. Pag love ko yung tao. Sige na. Open mo na yung gift ko sa'yo. Okay. Wow! Ang gandang cellphone nito. Thanks, Arlene. Gumastos ka pa ng malaki. Happy Monthsary. Ha? Ay, oo nga pala. Mansari nga pala natin. Happy Mansari, babe. Kawa. Nakalimutan mo. Eh, pasensya na. Marami kasi akong assignment sa university. Kaya nakalimutan ko. Oh, ano? Di ba tayo mamamasyal? Ha? Mamamasyal? Kaya lang... Huwag ka mag-alala. Akong bahala sa gastos. Pareho mo naman pala silang hindi type. Eh, bakit niligawan mo pa? Nahalata ko kasi gusto nila ako. Kaya niligawan ko. Sus? At yun, walang kahirap-hirap nila akong sinagot.
Pero pinaglalaroan mo sila sa ginagawa mo. Oo nga. Friend, iwan mo na sila. Total, hindi mo naman pala gusto. Baka mamaya niya makasigig ko. Tama si Patty. Dapat ang nililigawan mo ay yun talagang mahal mo. At kung hindi ka pa sure sa feelings mo, di huwag ka manligaw. Studies mo na lang ang pagbuhusan mo ng panahon mo. Napakasaya ko nung oras na yon. Napakagaan ng aking kalooban. Dahil sa isang kaluluwa ang naituwid ko ng landas. Sana po'y kinapulutan ninyo ng aral ang aking kasaysayan. Ako si Denver, isang professor, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, Alan Ortega, Susan Robles, at Lionel Benjamin sa papel na Denver. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant, Phil Cruz. Katulong sa produksyon, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaibigan, narito ang isang kasaysayan na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Ito ay ang kasaysayan ni Egay. May minahal akong babae, si Abby. Ipinigay ko sa kanyang lahat. Ginawa ko siyang mundo ko. Ngunit hindi yung naging sapat para manatili siya sa akin. The next thing I know, ikakasal na siya sa ibang lalaki. Ladies and gentlemen, may I present to you the newlywed, Mr. and Mrs. Jed and Abby de la Serna. Grabe! Officially Mrs. De La Serna ng kapatid ko. Kay tagal niyang hinintay to, Egay. Oo nga eh. Ayan, pinipirmahan na nila yung marriage certificate. Ay, talagang wala nang makakapaghiwalay sa kanilang dalawa. Hey! Egay! Smile ka naman dyan. Huwag kang malungkot. Sa bagay, naiintindihan kita. Alam kong mahal mo pa rin si Abby hanggang ngayon. Ikaw naman talaga ang una niyang minahal eh. O hindi lang dumating si Jed, malamang ikaw ang nasa harapan ng altar kasama niya. Pero, ganun talaga ang buhay. Move on ka na lang. Masaya na si Abby sa piling ni Jed. Kaya dapat, maging masaya na rin tayo para sa kanya. Masaya naman ako para sa kanya, Crystal. Oh? Sabi ko nga sa kanya, bago siya ikasal, suportado ko siya sa anumang desisyong gagawin niya. Tama yan. Huwag ka mag-alala. Mahahanap mo rin yung totoo mong kaligayahan. Congratulations, sir. Abby, Jed, wow, si Egay. Egay, akala ko hindi ka makaka-attend sa kasal namin. Pwede ba naman hindi? Kaibigan kita. Ayoko mawala sa espesyal na araw mo. Salamat. Oh,
Okay ka lang ba, Egay? Ha? Ayos lang ako, pare. So, saan ang honeymoon niyo? Sa Europe, lilibutin namin ang ilang bansa tulad ng Austria, Hungary, Bulgaria, saka Greece. Wow, iba na talagang mayaman. Gusto ko lang naman kasing bigyan ng memorable honeymoon ng asawa ko. Kaya pinaghandaan ko talaga ito. Excited na ako, Jed. First time ko makakapunta sa Europe. Ay, siya nga pala, mahal ko. Lumapit na tayo sa iba pang guests, ha? Eh, guys, see you around, ha? Okay, Sandali lang, Jed. Ikaw na muna kumausap sa mga bisita natin. Kakausapin ko lang saglit si Egay. Okay, ilang minuto kayong mag-uusap? Give me 5 minutes. 5 minutes. Okay. Sige, maiwan ko muna kayong dalawa, ha? Ako na lang muna ang bahala sa ibang guests. Egay, I'm sorry. Sorry for what? I know, nasasaktan ka pa rin sa nangyari. Please, Abby. Huwag mo nang ipaalala sa akin yan. Sinusubukan ko nang mag-move on. Kaya nga, baka hindi na muna ako magpakita sa iyo after this. At saka, bakit ka pa hingi ng sorry sa akin? Parang ipinakita mo lang na nagsisisi ka sa pagpapakasal mo kay Jed. And I don't think so na nagsisisi ka sa ginawa mo. Ang sayo ng dalawa eh. Kaya para saan pang sorry mo? I just want to make sure na okay ka na. No, I'm not okay. But I'm going there. Anyway, thanks for the wedding invitation. At umattend ako ng kasal niyo. To show na handa ko nang tanggapin ang nangyari. Your presence is highly appreciated. Salamat na marami, Egay. Paano, Abby? Best wishes na lang. Enjoy your life with him. At kapag okay na ako 100%, I would consider na maging ninong sa anak ninyo. Sure ka na ba talaga sa desisyon mo? Matagal ko na gusto bumalik sa Amerika para makasama ko ulit ang mga parents ko. At saka, para tuluyan na rin akong makamove on sa nangyari sa akin. Alam mo, Egay, maganda yung desisyon mo. Sana bumalik na ulit sa dating buhay mo. Salamat, Crystal, sa palaging pagtulong mo sa akin. Dahil sa'yo kaya medyo bumaba ang emotional stress ko dahil sa nangyari sa amin ng kapatid mo. Ano ka ba? Wala yun. Masaya ako't nakatulong ako sa'yo. At saka, ginagawa ko to para parang paghingi na rin ng tawad sa ginawa sa'yo ni Abby. Alam ko naman na minahal mo siya. Si Abby lang tong walang satisfaction. Hindi ko na sinisisi si Abby sa nangyari sa relasyon namin. Siguro, this is God's will. At saka, hindi talaga siguro kami magkapalad. Kaya ganun ang nangyari sa amin. Pero kasal ng kapatid mo at masaya na siya sa buhay niya. Kaya wala nang rason para hindi ko siya i-let go sa puso ko. Hello? Crystal, Yes? Ako nga. Sino to? do you still remember me? Does Edgar Manansala still ring a bell? Oh, Egay! Grabe, hindi kita nabosesan, ha? Pasensya ka na. Wait! Ano, kumusta ka naman? Saan ka na? I'm here at Shuttle. Well, after 5 years, I'm planning to go home. Really? Oh, that's nice. Ikaw, Crystal, kumusta ka na? May asawa ka na? Wala pa rin. As in, single pa rin? Yeah, ganun talaga. Hindi ko pa rin makita si Mr. Right after 5 years. Pero okay lang. Maganda naman ang career ko. Oh, so, what made you decide na uuwi ka na ng Pilipinas? Well, I miss everything, including you. Oh, ganon? Pero good decision yan. Masaya ako't babalik ka na ng Pilipinas.
Abi, Oh, Ekay! Ikaw pala. Umuwi ka na pala galing ng Amerika. At mo, kumusta ka na? eto, okay lang. Ikaw, Okay lang. Pero nabigla ako sa pagdating mo dito, ha? Kanino mo nalaman ang address ng bahay ko? kanino pa ba? Edi sa half-sister mo? Ganun ba? Mabuti naman napasyal ka. Kala ko nakalimutan mo na ako. Pwede ba yun? Siyempre hindi. Kayo ni Crystal ang ilan lang sa mga kaibigan ko dito. Pero, curious lang ako, ha? Bakit ka umuwi? For sure, ang ganda-ganda na ng buhay mo dun sa Amerika. Well, hindi sa lahat ng pagkakataon niya masaya ako doon sa Amerika. Pero siyempre, hindi may iwasan na ma-miss mo yung lugar na kinalakihan mo. Babalik ka pa ba ng Amerika? Oo. So, nagbabakasyon ka lang pala dito. Hanggang kailan ka tatagal dito? Pinakamatagal na sigurong 6 months. Tapos kailangan kong bumalik ulit ng US to maintain my residency required for citizenship. Ganun ba? Abi, maraming naikwento sa akin si Crystal tungkol sa'yo. Ha? Talaga? Tulad ng ano? Na hindi raw kayo magkaanak ng asawa mo. Hindi kami magkaanak ni Jed. Kasi may diferensya ang matris ko. Yun nga. Kaya nagluloko ang asawa mo. Huwag na natin yung pag-usapan. Kung niloloko ka na, bakit hindi mo pa siya hiwalayan? Hindi naman ganun kadali yun, Egay. Mag-asawa kami. At hindi lang kami basta nagsasama. Kasal kami. Bukod sa, mahal ko pa rin si Jet. Abi, you deserve someone better. Yung kaya kang mahalin at panindigan, kahit na may kakulangan sa pagkababae mo. Yung kaya kang tanggapin at respeto. This is the happiest day of my life, Egay. Thank you for loving me. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, Crystal. Kasi finally, sinagot mo na ako. Well, naisip ko, bakit ko pa patatagalin? Kitang-kita ko naman na mahal mo talaga ako. At saka, mabuti na rin yung sinagot na kita. At least, akin ka na. Hindi ka na maaagaw pa sa akin ng iba. I promise, hindi mo pagsisisihan ang naging boyfriend mo ko. Crystal! Oh, Egay! Abby! Come, join us! Ano palang ginagawa mo dito? Ay, may imimit lang akong client dito sa resto. Okay na ni Egay. Anong balita sa inyong dalawa? Well, magandang balita. Boyfriend ko na si Egay. Ha? Excuse me. Mag-CCR lang ako. Are you okay, Abby? Medyo sumama lang ang pakiramdam ko. Hello? Abi, Egay? kumusta ka na? Okay na ba ang pakiramdam mo? Oo. Mabuti na ang lagay ko. Pero, nalulungkot ako kasi mag-isa ako dito sa bahay. Ganun ba? Hintayin mo ko. Pupuntahan kita dyan. Hindi, wag na. May istorbo ka lang. At saka baka may bonding moments kayo ng girlfriend mo. Nandito na ako sa bahay. Day off ko kasi ngayon sa work. Si Krista naman, mamaya pang uwi nun. Ano? Pupuntahan kita dyan, ha? Hintayin mo ko. Sige, Egay. Ikaw ang bahala. Kumain ka lang ng kumain dyan. Magpakabusog ka. Salamat, Egay. Talagang inasikaso mo pa ako ngayong araw. Sa bagay, palagi mo naman ginagawa ito sa akin. Basta't matiyak ko lang na maayos ng ligay mo. Okay na ako, kampante na ako. Pero Abi,
Imbis na magmukhang ka dito sa bahay, bakit hindi mo libangin ulit ang sarili mo? Lumapas ka. Kung gusto mo, maghanap ka ulit ng trabaho para ma-divert yung atensyon mo sa mas mahalagang bagay. Kaysa naman sa panayang asa mong babalik si Jed sa'yo. Hindi na babalik si Jed. Hindi, Egay. Kahit pagbali-balik ta rin man ang mundo, asawa ko pa rin siya. At nararamdaman ko, babalik pa rin siya sa akin. Bakit ba sobrang mong mahal na mahal yang si Jed? Hindi ka na nga niya mahal, hindi ba? Hindi na nga asawang turing niya sa'yo eh. Tapos, eto ka pa rin. Abi, gumising ka sa kaibangan mo sa lalaking nun. Makinig ka sa akin. Hindi ka pinanganak para magtusa lang habang buhay. Kaya please, pakiusap. Hanggat hindi pa huling lahat. Hanggat nasa katinuan pa ang pag-iisip mo, kalimutan mo siya. Matuto kang i-let go ang mga bagay na matagal nang nawala sa'yo. Mabuti ka pa. Na-let go mo na yung mga bagay na nawala sa'yo noon. Hindi ko dapat sinabi sa yung huling sentence na sinabi ko kanina. Dahil kasi sa totoo lang, hindi ko pa na ila-let go ang nakaraan ko. Anong ibig mo sabihin? May feelings pa rin ako para sa'yo. Kung hindi mo lang sana ako ipinagpalit kay Jed, hindi sana masaya ka na sa buhay mo ngayon. Abi, kung naging asawa mo lang ako, hindi ko gagawin yung ginawa sa'yo ni Jed. Dahil ikaw lang ang mamahalin ko habang nabubuhay ako. Please, tama na. Huwag mo nang sabihin yan sa akin. Alam mo namang imposible nang maging tayo. May asawa na ako. Ikaw, girlfriend mo na ang kapatid ko. Mas deserving sa pagmamahal mo si Crystal kaysa sa akin. Abi, Masaya na ako sa setup nating dalawa. Hanggang dito na lang yon. Huwag na tayong gumawa pa ng panibagong problema. Abi! Egay! Oy, pumasok na kayo sa loob. Magkasimula na ng party. tara na, Abi. Pumasok na tayo sa loob. Mamaya na lang ako papasok. O sige. Mamaya na lang din ako. Mag-yosi muna ako. Siya nga pala. Nabalitaan kong balak niyo magpa-civil wedding sa susunod na linggo bago kayo bumalik ng Amerika sa June. Oo, para maisama ko na si Crystal at doon na kami manirahan. Magpapakasal ulit kami pagdating namin ng shuttle. Buti pa kayo. Masaya na. Ang totoo niyan, hindi buo ang kasiyahan ko. Kasi nararamdaman ko, mahal pa rin kita. Dapat siguro lumayo na ako ng tuluyan sa'yo. Kasi ayoko maranasan ng kapatid ko yung naranasan ko. Guy, ayokong lokohin mo si Crystal. Mahal na mahal ka niya. Kaya pakiusap. Panahon na siguro para kalimutan na natin ang lahat ng nag-uugnay sa ating dalawa. Sinubukan kong kalimutan ka. Pero bakit ganon? Hindi ko magawa. Nandito pa kasi ako. Kaya hindi mo magawa. Don't worry. Pagdating nyo ng US, magiging maayos na ang lahat. Please, Ekay. Promise me. Mamahalin mo si Crystal. Higit pa sa pagmamahal na binigay mo sa akin noon. Promise me also na maging kailanman hindi mo siya lulukohin at sasaktan. Please, Egay. Promise me. Sige. Ipinapangako ko sa'yo. Gagawin kong lahat ng mga hiling mo. Salamat. Ipagdarasal ko na sana
maging masaya ang pamilyang mabubuo ninyo. Hindi man kami nagkatuluyan ni Abby, pero masaya na rin ako sa aking buhay, kapiling ng aking asawang si Crystal. Mabuti talagang Panginoon kasi alam niya kung ano ang best para sa akin, at si Crystal yon. Ako si Egay, at ito ang aking buhay. Alam ng Diyos kung anong makabubuti sa buhay. Kung may mawala man, isipin mo na lang na sa tamang panahon, ibibigay niya ang tamang taong magmamahal, magpapahalaga at susuporta habang buhay. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, John Legaspi, Jeneline de la Cruz, Lionel Benamin, Rosana Villegas at Phil Cruz sa papel na Egay. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang, sa musika Boboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Ching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay isa na namang nilalang ang magbabahagi sa atin ng kanyang buhay upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Merry Christmas po, Nanay Narda! Hi, Myra. Merry Christmas din. Heto po ang gift ko sa inyo. Ay, salamat ko naman. Nagabla ka pa. Okay lang po yun. Ay, nasaan nga po pala yung best friend ko? Ay, nandun sa kwarto. Midlip sandali. Sumakit kasi ulo eh. Kumusta na nga po pala yung project niya? Kanina yun, di ba? Oo, ayos naman. Successful. Tinulungan siya ni Oscar at ng mga barangay namin. Dumating po ba si Gerald? Ay, naku, hindi. Nagtalo sila ng gusto ni Ruby nung isang linggo. Nasundan pa yun ng tanggapin ni Gerald, yung kliyente hindi tinanggap ng aking anak. Napakalaking halaga pala ng ibinahid sa'yo ng taong yun, anak. Yes, Dad. Para palang nagtampo sa bigas ang nobya mo sa hindi pagtanggap sa kanya. Ay, nako. Matigas ang ulo niya. Mas pinahahalagahan niya ang kanyang prinsipyo, Dad. Walang mararating ang ganong klase ng tao, anak. Mabuti pa tapusin mo na ang inyong relasyon. Daddy? Dahil hindi naman kayo compatible. Makasisira lang siya sa tagumpay mo. Kaya makipag-break ka na sa kanya at paalisin mo na rin siya sa ating law office. Grabe naman ang mag-amang yun. Ang sama ng ugali. Kung nga rin akalaing gagawin nila yun sa akin. Paano ngayon yan? Saan ka papasok, anak? Kinausap ko na po si Myra, Nay. Kinuha na po niya ako sa law office ng tito niya. Kaya magkakasama na kami. Ay, mainam naman. Nay, hindi po pababayaan ng Diyos si ate dahil nasa panig siya ng kabutihan. Nalulungkot nga ako at nangihinayang. Biruin mo, 3 years yung relasyon namin ni Gerald. Hayaan mo yun, te. Buti nga nalantad sa'yo habang maagang pag-uugali niya. Malaki pa ang chance mo na makahanap ng mas karapat-dapat sa'yo. Tama ang kapatid mo, anak. At narito kami. Karamay mo sa lahat ng sandali. Salamat po, Nay. Oscar, malaking kagaanan sa loob na kahit tagapagtanggol ako,
May mga taong sumusuporta at nagtatanggol din sa akin. Congratulations, Attorney Ruby! Naipanalo mo ang kaso ni Rowena. Ay, ang saya-saya ko, Myra. At nagpapasalamat ako sa Diyos dahil niloob niyang mangibabaw ang katarungan. Pinag-uusapan ka na nga ngayon, Attorney. Ay, ano ka ba? Tigilan mo ang katatawag sa akin ng attorney. Dalawa lang naman tayo dito sa room. At hindi naman yan ang lagi mong tawag sa akin. Naku, napaka-humble talaga ng best friend ko. Eh, teka. Bakit naman nasabi mong pinag-uusapan ako? Dahil natalo mo si Ronald Millones. Maging ang dati mo boyfriend. Kalimutan na nga natin ang taong yon. Tara, halika. Lilibre kita ng lunch. Ay, sandali. Lila, may tatanong lang ako. Ano ba? Ano na naman yun? Teka lang. Ano? May feelings ka pa ba kay Gerald? Mahal mo pa ba siya? Oh, kayo pala, Nay. Pasok po kayo. Yan ba yung mga isasama mo sa mga ipamimigay ng ate mo sa darating na Pasko? Opo. Abay, kadami! Mas marami kaysa nung mga nakaraang taon. Tumulong din po kasi mga office mate ko. Matutuwa ang ate mo niyan. Sa kanya rin, maraming nagbigay ng tulong. Ang bilis ng panahon, no, Nay? Oo nga. 2 years lang ang nakalilipas. Buhat ang simula ni ate ang proyektong ito. Ay, tama, anak. At sa awa ng Diyos, lalong gumiginhawang buhay natin. Lalo kaming nagtatagumpay ni ate sa aming trabaho. Attorney Gerald! Oh, it's been a long time. Bakit narito ka sa law office namin? Gusto ko sana makausap si Ruby, Myra. She's not here. Inaasikaso ang gift giving niya for December 24th. Patuloy pa pala yun? Of course. At tumutulong din sa project na yun ni Ruby, ang aming law office. Ano ba sadya mo sa best friend ko? May importante sana akong sasabihin sa kanya. Oh, di puntahan mo na lang siya sa bahay nila. Gerald? Kumusta ka, Ruby? Okay naman. Siya nga pala, may dala akong mga goods. Pantulong sana sa mga ipamimigay mo for this Christmas. Talaga? Gusto mo na ako tulungan? Oo. Dahil nakilala ko na ang pagkakamali ko, Ruby. I'm sorry, ha? Sana buuin natin muli yung magandang pagtitinginan natin. Napatawad na kita, Gerald. Kaya lang, hindi na pwede yung gusto mo. Ruby, bakit naman? Mayroon na bang iba? Wala. Pero, wala na rin ang dating pag-ibig ko sa'yo. Ayoko lokohin ka, kaya pasensya na. Humanap ka na lang na iba na maaaring magmahal sa'yo. Kahit wala pa rin akong boyfriend hanggang ngayon, masaya ako dahil nagagampanan ko ng tapat ang aking propesyon. Ako po si Ruby, bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at masaganang bagong taon. At ito po
ang aking buhay. Hindi hahayaan ng Diyos sa kalungkutan ang may mabuting kalooban, lalo na sa panahon ng Kapaskuhan. Mga nagsiganap: Susan Robles, Phil Cruz, June Martin Legaspi, Chiquit del Carmen Amor, Janelle Benamin, at Rosana Villegas sa papel na Ruby. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Bong Muyar at Eric Lucero. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.